Good morning, good morning, good morning! Kamusta kayong lahat? Time check, wait lang. 5:17 ng umaga. Actually, nagising ako ng 4:30. Hindi na ako makatulog. Nauna pa ako sa alarm. Minsan, laging ganyan. Yung body clock ba natin? So, anyway, Happy Independence Day po sa ating lahat. Araw ng Kalayaan today and 127, I think. Yeah. 127 years na tayong malaya. So happy Independence Day po sa ating lahat. And kumusta po ang inyong mga araw? Hope ay okay po tayong lahat. Okay ang ating kalusugan. So magsimula na tayo ng panibagong araw and tingnan natin kung ano ang ating mga magagawa today. But for now, ako ay magluluto ng breakfast. So actually, kahapon ng merienda, gumawa ako ng pancake and may natira pa. So magpa-pancake lang ako and tea. So initin ko lang yung tea. Gawa lang ako ng tea at saka pancake lang ang aming breakfast for today. Hello! Magandang umaga ulit! Time check, 10:51 na ng umaga at ako ay magluluto na ng aming lunch. So actually, lutuan ko lang si Champ, dal, but may dal na kami kagabi, kahapon. So okay na yon and lutuan ko lang siya ng rice. Kaming dalawa ni Santos is mag-aalu parata. Last night na dinner namin yon and may natira. So, yun na din ang aming ila-lunch today, alu parata. So, mag-prepare muna ako and then after that, chikahan ko kayo kasi may isang viewer na may tanong and gusto ko lang sagutin din yon para, anong tawag nito? May mga question po kayo na medyo mahaba ang sagot. Kailangan na mahaba ang sagot na explanation. Kaya, tinatry ko pong sagutin through vlog para mas maliwanag at para mas maintindihan, tama ba? Or mai-explain ko yung side ko. Mai-explain ko ng maliwanag. So, para na din po sa kaalaman ng ating mga other viewers. So, ayun, bago ang lahat, ako'y magluluto muna. Diyan muna kayo, balikan ko kayo. Okay, so gawa muna ako ng dough para sa parata. Ayan. Ano to? Wheat flour. So, ito yung palaman nung alu parata. Ano to? Nagawa ko na to before. I-attach ko na lang yung link ng kung paano ko ginawa ang alu parata. So, tira namin kagabi kasi ito yung dinner namin. And ito yung aming ila-lunch today. So, tara, gawa na tayo. Gawa muna ako ng dough. Gatas at saka yogurt. Gatas to. So, i-boil natin kasi alam nyo ba kung anong ginagawa ko? I-boil ko to ng matagal. Tapos, may cream na aakyat no? May cream na, magfo-form. So, yung cream na yun sa taas, sa ibabaw, kinukolekta yung cream na yun sa ibabaw nito, pag binoil yung gatas na medyo matagal, may cream na nagfo-form sa ibabaw. Pagkatapos, yung cream na iyon, kinukolek ko. Nagbitang. Parang ganito. Ayan. Parang ganito. Ayan, nakakolekta na ako ng ganyan. Kita nyo ba? Kinukolek ko yan, tapos, ayan. Ayun, ganyan ang gagawin kong butter or ghee. Ganun siya.
So, matagal ang process pero okay lang. Mahaba. Hindi ko mabuksan. Mahaba ang aking pasensya. Willing to wait. So, eto, iboboil ko ulit. Bale, kasi itong gatas na ganito, medyo mas creamy siya. Ibig sabihin, makapal ang cream niya pag na-boil. Unlike dun sa mga packet na binibili ko na nakikita nyo, mas makapal ang cream nito. Kaya, medyo mahal din kasi ito, 120 ang 1 liter. Unlike dun sa binibili ko na packet na 100 lang, 2 piraso. So anyway, i-boil ko to habang gumagawa ako ng alu paratha para mailagay ko siya sa fridge pag na. Tara, gan. Alam nyo ba? Kailan yun? 2 days ago? Baka banda 6:30 ng gabi. Nag-init ako ng tea. Tapos, nangyari, umakyat ako, kinuha ko yung mobile ko. Nakalimutan kong bumaba agad. And ano ginawa ko sa taas? Nag-arrange ng i-edit na Santos. And yung tea ko, sobrang itim na. Buti na lang, hindi pumutok. Ayan, katatapos lang namin kumain at nakapaghugas na din ako ng aming pinagkainan. And mukhang uulan. Ayan, kulimlim ang aming paligid. Pero maganda tong weather na ganito actually kasi hindi mainit. Otherwise, sobrang init as in. Kaya kung napapansin nyo, palagi akong nakapusod. Pusod ang tawag doon. Ayun. So, hoping na umulan nga. And maya naman ulit ang update ko sa inyo. Hello, magandang hapon. Time check 4:40 na ng hapon. And kami ay naglalakad. Lakad kami papuntang garage. Bakit? May kukunin tayong order lang. Kunin lang natin yon. After nun, punta tayo doon sa bili kami ng mga harina kasi ubos na ulit yung harina namin. Police lipat na tayo. Malakas kami sa harina kasi sandali, may bulaklak ulit. Ang ganda ng bulaklak, tingnan nyo, may purple na tsaka pink. Last time pinakita ko pink and white. Malakas kami sa arena kasi di ba nga, alam nyo na sa gabi nagro-roti kami. So sama na din kayo. Ang weather namin ay maulan. Actually hindi pa ganun kaulan. Ayan. So, medyo may dala akong backpack kasi may dala akong payong. Baka umulan ng malakas. So, dapat maglalakad kami ng 4 o'clock. Kaya lang, nanood pa kami ng news, breaking news. Yun bang Air India? May plane crash. Yung plane crash is Boeing 787 Dreamliner ng Air India bound for London. Merong 230 passengers and nag-crash siya after ng 2 minutes. Ano meron dito? Nayupi yung
내일 보시라고. Sasakyan ng scooter. Okay, so na-distract tayo doon kasi may aksidente yung scooty at saka yung taxi driver na overheat. Ay, overheat ba tawag? Hindi. Na UP yung side ng taxi. Minsan kasi bara-bara yung mga driver ba. So, yun na nga. Continue tayo dun sa sinasabi ko. Nakakalungkot. Yung, anong tawag doon? Yung mga makarinig ka ng ganyang news, no? Ang daming nasawi. Bumagsak siya actually 2 minutes lang from nag-take off sila. And then, bumagsak sila doon sa Hospital Boys Hostel. So, imagine, bukod doon sa mga pasahero, meron ding mga tao doon sa building kasi boys hostel siya ng hospital. And yung buong building is talagang sunog. And yung airplane, nag-crash talaga siya as in debris na lang makita mo. Ano ba tawag doon? Nagkawatak-watak siya. Ay, dito na pala kami. Maya naman ulit ang kwento ko sa inyo. Dito na kami sa garage. Kunin lang namin yung aming order. Nakaganon pala. So, yan na ang order natin. Let's go. Okay. So, ayan, nakuha na natin yung order natin. So, ayun, nakuha na natin. And yun nga, nakakalungkot yung mga pangyayari, yung mga ganyan. Yung place ng pinagbagsakan is Ahmedabad, India. So, kung mariremember nyo, hindi ko alam kung nabalita din dyan sa Pilipinas, nung nagkaroon ng parang war kasi dahil dun sa ano ba yun, yung may terrorist attack. San ba yun, B? Kashmir, no? Kashmir, Pahalgam. Okay, nung nagkaroon ng Pahalgam attack sa Kashmir, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng India at Pakistan. Ang hinit ng Pakistan is doon din sa Gujarat. So, ayun, nakakalungkot. And sana, ang tawag doon? So anyway, may their soul rest in peace. Kasi nakakalungkot yung mga pangyayari. Ewan ko kanina, naiyak ako. Parang nakakaiyak ba? So may 12 crew na hindi pa namin alam kung ilan ang casualty kasi ang total na binigay lang sa news is 230 yung total na nasa. So ayun nga, 230 yung nasawi. And hindi pa alam, may mga nakasurvive naman kaya lang nasunog talaga. As in yung buong building sunog. Yung pinaka roof nung building, attach na lang namin yung mga pictures. Yung pinaka roof ng building, tapyas din. So ayun, bukod dun sa 230 na mga pasahero at crew, hindi pa counted yung mga nandun sa boys hostel. So yun lang muna ang update ko sa inyo. Maya naman ulit. Andito na kami sa may so bili lang tayo ng flour. Guwapo. Bili lang tayo ng flour. So ayan na, nakabili na kami. 5 kilo ng wheat flour and 5 kilo ng flour, all-purpose flour. Kagandahan ng may tagabuhat. And 1 kilo ng besan powder, besan flour. So lakad lang tayo pauwi.
Tingnan nyo tong mga dragon fruit namin. Oh, namumukadkad na. Ayan, dami. Season na ng dragon fruit after ilan? Ang dami. Meron din sa taas. Alam niyo, masarap to. Ayun, meron pa doon, oh. Dalawa. Sa dalawa. Ayun. Saan na yung iba pa? Meron. Tingnan natin sa taas. Ayun, oh. May 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Meron pa doon, eh. Ayun. Ay, meron din pala dyan sa baba. So, siyam siya. Wow, kakatuwa. Ang dami. Ayan, pababa ako. Magpapakulay lang. Bago ako maligo, magpapakulay ako ng dito yung puting buhok. Dito, kilalaluma. Yun lang naman pinalagyan ko yung mga may puti-puti. Gandang gabi ulit sa inyong lahat. Na busy na kanina after ko magpakulay ng buhok, then naligo, and diretso na sa pagluluto ng dinner. So ito na siya ngayon, tingnan nyo. Wala na yung puti-puti. Wala na yung uban actually. So hindi ko sure kung gaano katagal, tatagal. Kasi shampoo lang yon. So nagpa-ano ako kay Mama Tabay Hini ng apply ako sa kanya kasi hindi ako marunong mag-apply. Anyway, ayun, so hindi ko sure kung ilang araw or ilang linggo, ilang buwan tatagal. Tingnan natin, update ko kayo. So ngayon is eto, mag-unboxing tayo ng gift. Galing, no? Wait lang. Buksan natin. Ano tong order na to sa Daraj? Ala, maliit! Size 37 yung paa ko, pero maliit siya. Tingnan natin. Kita nyo ba ako? Suotin natin. Dapat pala 38. Ayan siya, oh, maliit. Tingnan nyo, oh. Maliit siya. Excited pa naman ako. Sobrang liit niya. Lampas ang ano ko. Ang pangit. Epic fail na naman. Size 37 daw. 37 yung paa ko. Pero maliit siya. Balik ko to. Dapat pala 38, 39. So, balik natin. Move on tayo. And, gusto ko lang... Tulad ng sabi ko sa inyo kaninang umaga, na hindi ko na naidiretso sa kabisihan. May gusto lang akong saguting questions galing kay Sis Beatrice. So, ang question niya is, basahin ko po, ang tanong niya ay, sis, tatanong lang po, ganun ba talaga sa mga teenager na Nepali na with a relationship with foreigner, na bawal ba or pwedeng ipaalam sa parents na may karelasyon sila? Both college yung both party. So, dito po kasi sa Nepal, alam nyo na iba yung culture nila na may mga depende po kasi yan sa family, sa kinalakihan nilang culture. Iba-iba ng iba-iba ng culture or ng ano ba matatawag yun? Iba-iba ng pagpapalaki yung mga magulang, syempre alam natin yan lahat. And depende kasi may mga instances na halimbawa nasa ibang bansa yung guy or girl, mostly guy. Tapos may karelasyon sila, college pa lang. May mga instances na inililihim talaga nila yun sa family. Hindi nila ini-inform muna. Why? Kasi
if ang family ay yung strict na nagpa-follow talaga sa culture and traditions, tulad ng, anong tawag nito? Yung arranged marriage, yung casting system. Iyan ang basic na two basic na culture and traditions dito sa Nepal. Kaya, hindi nila masabi, probably. Ayun, so, otherwise, meron din naman na open sila, open ang family sa bawat karelasyon ng kanilang anak. So, magbibigay ako sa inyo ng example. Halimbawa, and bago ako magbigay ng example pala, nowadays kasi, yung culture is nag-i-evolve. So, kaya kung before, pure, wala kang makikita na open-minded pa. Yung parang, ano siya, mostly lahat is naka-follow sa culture and traditions. Not unlike this time na meron ka nang makikitang open-minded na mga magulang, ganon. So, magbigay ako sa inyo ng instances. Halimbawa, sa amin dalawa, hindi na tayo lalayo. Sa amin dalawa ni Santosh, way back 2005, nung mga time na yon na mag-boyfriend, girlfriend pa lang kami, hindi niya pa pinapaalam sa family niya yon. Hindi pa alam ng family niya na may karelasyon siyang ibang lahi, foreigner. So, after nun, nung ikakasal na kami, doon pa lang namin in-inform sila na na yun, may karelasyon siyang ibang lahi, na magkakaroon sila ng ano yung tawag ba doon? Mamanugangin? Magkakaroon sila ng manugang na Pilipina. So, ayun. Pero okay naman sa family niya. Kaya lang, hindi lang, nung time na yon hindi pa ganun ka-open yung society, especially. And, another example is, ng pagiging open-minded ngayon, this time na, si Boju, alam ko, nakita nyo na siya before sa mga vlog ko, Boju yung tawag ko, and last time na nagpunta kami sa vegetable market, kasama ko si Bindaw Nani, nandun din si Bama Tabahini at si Boju. So, yung anak niya is nasa UK, and may karelasyon din na Filipina. Nakakatuwa kasi Filipina din yung karelasyon niya. Boyfriend, girlfriend pa lang sila. Alam na nila Bojo, in-inform na ng anak niya na may karelasyon siya. And open naman sila. Wala silang tutol sa pagiging magkarelasyon nila. Matagal na sila and planning na silang magpakasal din dito sa Nepal. Within this year ata. So anyway, ayun, ganun siya. So, ang depende po kasi yun sa family talaga, yung culture and traditions, kung anong tawag doon? Kung open-minded or hindi, yung family. So, Sis Beatrice, hopefully, nasagot ko yung tanong mo po. And, ano ba tawag doon? Ko talaga, hindi 3 na eh. Ginusto ko talaga na i-vlog siya kasi para ba ma-explain ko wide and makapagbigay din ako ng instances na kalapit sa buhay namin. Ayun. Ganon. So, ayun. Hopefully, nasagot ko yung sagot mo. Nasagot ko yung tanong mo. And anyway, i-close ko na rin ang video na ito at napapahaba na. Maraming salamat pong muli sa inyong panonood ng aming mga videos. And maraming salamat sa suporta na patuloy niyong binibigay po sa amin. Sa pagla-like, comment at shares ninyo ng aming mga videos. Sobrang thank you po sa inyong lahat. Higit sa lahat, sa mga hindi po nag-i-skip ng ads, sobrang thank you po. Maraming salamat po. Si Lord na po ang bahalang mag-bless sa inyo, magbalik sa inyo ng lahat ng ito. So, sa mga bago din po sa aming channel, SL Nepal Family, baka naman po pwedeng paki-click ang subscribe button below at ang notifications bell na din para updated kayo sa aming mga bagong videos. So, hanggang dito na lang po muna. Muli, see you tomorrow. Good night, everyone. Bye-bye.
If you like this video, please consider subscribing to our YouTube channel, SL Nepal. Thank you for watching. Have a nice day.